Kapag ang puso ng tao ay nalasing sa mga papuri at parangal ng mga tao at hindi ng Diyos, ito ang unti-unting lalason at papatay sa ating puso at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng mga tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay corruption. Bago tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At shout out po ulit sa mga seminarista ng Mary Help of Christian Seminary sa Lingayen, Dagupan. Persevere. Magpari kayo. Napakahalaga ng pagdarasal. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagpapatuloy natin yung galit at inis ng Panginoong Hesus sa mga pariseyo. Siguro kung maririnig lang ng mga pariseyo ang sinasabi ni Hesus sa gospel ngayong araw na ito, ay talagang manggagalaiti sila sa galit dahil napakatahapang, napakalakas ng paghahalintulad ng ating Panginoon sa mga pariseyo at inihalintulad sila sa mga nicho. Maputi sa labas, pero nabubulok na kalansay naman ang nasa sa loob. Very strong, no, yung pagsasalarawan ng Panginoon dahil sa kanilang hypocrisy, dahil sa kanilang pagbabalat kayo. At ngayong araw na ito ay binibigyan diin yung corruption of the heart, no? Dahil ito yung konkretong pagsasalarawan ng corruption of the heart. Pwedeng maganda tayo sa panlabas, maayos at malinis, pero yung puso naman ay corrupted. No? Ito yung nicho na sinasabi ng ating Panginoon. No? Yung puntod na puting-puti ang labas, pero nabubulok sa loob. So binibigyan din ng Panginoon yung interiority, yung puso ng tao. Doon tayo mag-focus kasi yun ang mahalaga. Dahil itong mga pariseyo ay masyadong nakafocus sa externality. Pero ang Diyos ang tinitingnan ay internality, yung ating kalooban. Yung ating kaibuturan ng pagkatao ay napakahalagang malinis at dalisay. Kaya nga, paano ba nag-uumpisa yung korupsyon? Kapag ang puso sa kanyang paghahangad ng kasiyahan ay naghangad ng mga material na bagay, makamundong kasiyahan, naghanap ng praises, no, and approval of persons, of people around us. Kaya nga kapag tayo, addictive po kasi yun no? Kaya napakahalagang bantayan yung puso, no? Yung paghahangad mo ng purihin ka ng mga tao.
dakilain ka ng mga tao, pasalamatan ka ng mga tao, parangalan ka ng mga tao. Kasi masarap sa pakiramdam. At kapag ang puso hindi masaya, hahanap-hanapin yung maling kasiyahan na yon sa pakiramdam. No? Kaya nga, maraming tao masyadong nang na-focus sa praises of people. No? Yung parangalan, dakilain, pasalamatan, itanghal, no? ng mga tao. At maraming ganito kapag ganito ang ating mga leader, kapag ganito ang ating mga namumuno sa atin, ay addicted, no, doon sa mga papuri at parangal, no, pasasalamat, no, at pagtatanghal ng mga tao. Delikado 'yan. Dahil ang mangyayari diyan, ito'y hahanap-hanapin nila at gagawin nila ang lahat para lamang mapunuan ang hinahanap ng puso. At alam niyo ho, karanasan po 'yan ng santong ipinagdiriwang natin ngayon, si San Agustin, na siya mismo ay naligaw ng landas, no? Sa kanyang libro na Confessions, sabi niya, binulag siya at naging bingi dahil sa kanyang paghahangad, no, ng kasiyahan. Siya naligaw ng landas at naging makasalanan sa napakaraming aspeto ng buhay. Pero salamat sa Diyos dahil nakisangkot, dahil ang Diyos ay gumalaw sa buhay niya at tinulungan siya ng kanyang grasya para tahakin ang landas ng pagbabago, ang landas ng liwanag. Kaya meron tayong San Agustin. Salamat dahil meron tayong halimbawa na ang bawat makasalanan ay pwedeng maging banal, pwedeng maging santo tulad ni San Agustin. At hindi nawawala ng pag-asa ang Diyos sa mga makasalanan. Kaya nga, ito isang magandang lesson sa ating ngayong araw na ito, na napakahalagang pakinggan natin at tumalima tayo sa mensahe ni Jesus. At hingin natin yung grasya na tayo ay makatahak, makalakad sa landas, at yung landas na iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Pakinggan natin siya. Masaktan tayo sa salita ni Jesus dahil tayo rin ay may pagpapaimbabaw, tayo ay may pagkukunwari, tayo ay hindi totoo sa lahat ng oras. Pero ang mensahe ni Jesus para sa ating ngayong araw na ito ay hindi lang para tayo saktan, para kondinahin, kundi para tayo ay imulat upang tayo ay tanglawan, upang tayo ay dalahin sa tamang landas. At si Jesus mismo ang landas ng buhay na yon. Para mawala yung corruption sa ating puso, linisin tayo mula sa kabulukan, ay kinakailangan dalhin natin si Kristo sa ating mga puso at kalooban. And Jesus will do the rest. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, batid mong ang aming puso ay nabubulok dahil sa aming kasalanan, kawalan ng katapatan, kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Hayaan niyo pong manahan sa aming puso ang iyong anak na si Jesus upang kami linisin at dalisayin, upang kami ibalik sa tamang landas ng buhay, patungo at papalapit sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.